Hello again, Ganda Kachika Life! Kumusta po kayo mga kachika? Heto na naman po tayo para sa ating panibagong showbiz update. Binago nga po ni Pasig City Mayor Vico Sotto ang matanda at nakadistang salawikain ang sinungaling kapatid na magdanakaw sa kanyang pagdalo sa House Infra Committee hearing tungkol sa mga anomalya sa flood control project nito nga pong Martes, September 9, 2025. Sinabi nito ang sinungaling ay asawa nga po na magdanakaw. Ang pinatatamaan nga po ni Vic Sotto ay si Corly Diskaya na dumaluring na sa pandinig sa kanyang kongres Martes, September 9, 2025. Sina Carly at Sara ay nagmamayari nga po ng Alpha and Omega Gen Contractor and Divot Corporation at St. Timothy Construction Corporation. Kabilang nga po ang dalawang kumpanya sa top 15 construction companies na pinangalanan nga po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na may kaugnayan nga po sa maanumalyang flood control project. Mula sa salitang mastermind, tinawag ni Mr. Vico si Curly na Mr. Mind. Dumalo nga po si Mr. Vico Sotto sa House Infra Committee hearing bilang si resource person. Na mabigyan ng pagkakataong magsalita, hindi siya nangemeng nagsabihin ang kanyang mga nalalaman tungkol sa mga diskaya. Nakalaban nga po ni Mr. Vico si Miss Sara sa mayoral race sa Pasig City sa halalan noong May 2025. Dire-diretsong payag nga po ng alkalde, they have a nice construction firm that we have seen now in their news. The 9 calling card companies of the esposas, Diskaya, where they used the dummies, where they have the CamHag constructor, and all of these 9 companies are based in Pasig. Practically, all of these companies have task defenses, probably with the BIR as well, but definitely with the LGU. Marami po silang violation recently. They have been, Mr. Diskaya has been recently convicted the 2 counts of building code violation, so medyo notorious po ito. Kahit nung mayor na po ako, nangungontrata pa rin po sila sa LGU. Kasi nga po, pinapatupad po namin sa Pasig City ay strict adherence to the law, which is open and public bidding. So kapag na-qualified po sila mula 2019, hindi po namin siya hinaharangan. May mga project po sila sa City Government of Pasig. Hindi naman po siguro kalakayan na project, pero meron po silang project with the city, and we are observed with the DPWH, palaki ng palaki yung mga project nila. Naglintan niya si Mr. Vico ng tanungin tulong sa inconsistence sa mga pahayag ng Diskaya couple noon pa man at magpahanggang ngayon. Saad nito, marami nga po tayong naobserbahan. You use the words inconsistence, but I would like to become more direct. Kasi niwunin po talaga ang nantarang kasinungalingan naman po yung mga sinasabi nito. Hindi naman po bago sa kanilang pagsisinungaling. Naobserbahan na po natin to on the record and public many times po. Particular na po pinauna ni Mr. Vico ang pahayag na po naman Diskaya na 3% lang ang kinita nila sa bawat kontrata na nakukuha nila mula sa gobyerno. Anito ni nga po ni Mr. Vico, sabi nga dito sa kaso na ito, ang sinungaling ay asawa nga po na magdanakaw. Kaya nga po ito talaga yung nakikita natin. Isang very glaring na kasinungalingan ay yung kahapon po sa sworn statement po nila na 2-3% lang daw po ang kinikita nila sa bawat kontrata. Kahit naman po hindi ka eksperto sa larangan ng construction, ng engineering, obvious naman po na kasinungalingan to. Dagdag pa nga po ng Pasig City Mayor, meron po sabi nila when Senator Raffy Tulfo was questioning them. Sabi niya po minsan daw po lugi na raw po siya. Ang bait naman po ng mga ito kung tumatanggap sila ng kontrata sa gobyerno na nagbibid sila para lumalugi. No same sa business person will do that. Of course, I think everyone is the room would agree. Sinasabi nila 2-3% yung normal, 5% daw kapag sinuwerte. Kapag kinumpleto po natin, which is a simple logic, it is already clear that they're lying. Although alam ko na medyo iba yung logic na ginagamit nila sa universe po nila. Pero pagtingin po natin logically, 2-3% or even 100 million, edi 2-3 billion lang po ito. Binigyan pansin din nga po ni Mr. Vico ang paglalantad mismo ni Sara at Curly ng kanila marang pamumuhay sa interview nila. Sila naman po yung nagmalaki at nag-flaunt, ipinagyabang pa po nila yung lifestyle nila. Sabi nga po ni Ma'am Cesar, 11-digit ang assets nila na hindi bababa sa 10 billion. Nakita po natin isang jet lang sa office nila, 100 million na kaagad yun. Yung mga sasakyan, if they paid the correct taxes, if they called easily, reach almost a billion, if not more than a billion. How will you afford that when you're not earning the 2-3% for profit? Sabi naman nila, wala silang private contract. Ayaw na raw nila sa private kasi maliit ang kita. Nasa interview din po nila yon.
Ang tinutukoy nga po ni Mr. Biko ay ang magkahiwalay na panayan ng broadcaster na sina Mr. Julius Babaw at Ms. Corina Sanchez sa mag-asawang Diskaya. Ayon pa nga po kay Mr. Biko, mabuti na lang po at maisda ay nahuhuli sa sarili nitong bibig. Buti na lang po ganun sila magsalita in public kaya nalaman natin ang mga katotohanan. Sa huling bahagi ng kanyang pahayag, hinikayat nga po ni Mr. Biko ang publiko na maging mag-ingat sa mga impormasyong binabahagi ng mga Diskaya sa kanilang mga testimonya. Aniya, I will just like to, hindi naman po warning pero siguro ang aking pagkikayat sa bawat isa pati na rin po sa mga ordinaryong mamamayan na mag-ingat po tayo sa mga tao naririnig natin. Alam naman po natin ang lahat na mga tao sa kwarto na ito ay may guilty na senador, may guilty na congressman, may guilty na DPWH official, may guilty na contractor at maaaring sa iba pang ahensya, pamahalaan. Pero sa punto nga po ito, nakikita po natin hindi lamang sila basta nagdalaglagan. Gusto nila magulo ang kwento, gusto nila nilituhin tayo, gusto nila na hindi na natin malaman kung ano ang buo para eventually mawawala na lang yun parang bula. Magkakalituhan na tayo, hindi na natin malalaman kung ano nga ba ang totoo sa hindi. Magbabangkit na lang na kung ano na wala naman silang pruweda o ebidensya. Sa mga pangalan pong nabanggit niya kahapon, naniniwala ako na may iba doon totoo, pero they have present evidence of course, and I think we really have to be careful because in my experience with them, these are people who really capable of lying without batting an eyelash. So we have to very careful in how to perceive. Samantala, dumako naman po tayo sa showbiz update about po kay Miss Catherine Bernardo. Hindi nga po nagustuhan ng mga netizen ang kumakalat na video ni Miss Catherine Bernardo kung saan sumasayaw siya habang may hawak nga po na tikilag shot glass. Makikita nga po sa video na todo giling pa ang sikat na aktres na parang may sinasayawan siya. Suspetsya pa nga po ng iba, baka raw ang nachichismis na mayor ang iniindahan ni Miss Catherine na naman na hindi naman po nakikita sa video. Sa totoo naman po, gumagawa na naman po ng intriga ang mga basher ni Miss Catherine Bernardo. Anyway, hindi nga naging maganda ang pagtanggap ng ilan na nakikita sa video na iyon. Nakuha sa isang party, may komento pa nga na bakit po nagkakaganyan ang aktres. May nagsasabi nga po malayo na raw po siya sa dating si Miss Catherine Bernardo. May komento nga rin po na ano na nga raw po ang nangyari kay Miss Catherine Bernardo at tila nawala na raw po ito sa kanyang sarili. Sa kabilang banda, marami naman po ang nagtanggol sa aktres at nagsabi nag-i-enjoy lang po si Miss Catherine at nasa edad na nga raw po ito. Ang iba naman po ay humanga pa dahil magaling daw siyang magsayaw. Pero in fairness naman po, pati naman po ang mga ibang celebrity na nasa party na yun ay sobrang enjoy lag po nga po ni Miss Catherine. Pero dahil nga po modelo ng mga kabataan ang aktres ay may mga nagsasabing hindi na maganda ang nakikita na si Miss Catherine na ganoong sitwasyon. Pero agree naman tayo sa isang komento na may edad na nga rin po naman po si Miss Catherine at alam naman na niya ang tama at mali. Oo nga po, tinitingala nga po siya ng karamihan pero may karapatan din naman po siyang magsaya. Actually, marami naman pong ibang artista na gumagawa ng ganyan, deserve naman ito nila mag-enjoy, no? Saka sa isang party naman si Miss Catherine, kaya okay lang po iyon. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel. And please don't forget to hit the bell button for our latest updates.